Yeah, okay. 나 혹시 몰라 경고하는데 잘 들어 지금 위험해 So dangerous 자꾸 나를 자극하지 마 나도 날 몰라 숨이 자꾸 멎는다 네가 날 향해 걸어온다 나를 보며 웃는다 너도 내 입에 끌리는지 눈앞이 다 캄캄해 네가 뚫어져라 쳐다볼 때 귓가에 가까워진 숨소리 날 미치게 만드는 너인 걸 아무도 널 못 보게 불을 감추고 싶어 우리는 시선들에 하에 일어나 거센 소용도 없니 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 눈에 불을 꽂혀든다 한명 곁에서 모두 다 물러나 이젠 조금씩 Joy to the world. Sa Filipino, kasiyahan sa mundo. A song reminding us the true meaning of Christmas. Ang kagalakang hatid ng pagkabuhay ni Jesucristo sa sanlibutan. Pasko na naman muli. Libo-libo sa ating mga kababayan ang dagsa sa mga pamilihan upang bumili ng panregalo at pamasko sa kani-kanilang mga kamag-anak. Maraming mga OFW ang umuwi sa bansa upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Ang Pasko sa Pilipinas ang pinakamahaba at pinakamasayang pagdiriwang sa mundo. Nagsisimula ang pagkakabit ng mga dekorasyon at palamuti sa buwan ng Setyembre at maaari ring sa ganitong panahon magsimula ang tradisyonal na pagkakaroling ng mga tao. Ang Pasko ay isang pagdiriwang na kasing tagal ng pagsakop sa atin ng mga Espanyol. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang Pasko sa mga Pilipino kaysa sa ibang mga tao? Ang pinaka-mahirap maging OFW ay yung napalayo ka sa pamilya mo. Hindi ako nakauwi ng matagal kasi yung father ko may sakit. Hindi na siya nakakakita. Yung perang ibabakasyon ko, Papadala ko na lang sa kanila para panggamot nila. Pag winter ay ang hirap. Kahit masama ang pakiramdam mo, pipilitin mong bumangon. Hindi ako basta makauwi kahit gustong-gusto ko. Meron po akong binabayarang bahay buwan-buwan at ang aking mga anak, sa aking lahat sila umaasa. Malungkot kasi ako lang mag-isa eh. Hindi ko nakita ang bunso ko na iniwang ko 1 taon lang siya. Very shocked talaga ako. Nakita ko yung email na yun. Tapos it's amazing. I still couldn't believe it. Ay, hindi ako magkaintindihan kung ano gagawin ko. Makikita ko ng pamilya ko. Ang nami-miss ko ay ang pamilya ko. Yung pinaka-miss ko sa Pilipinas ay yung pag-celebrate natin ng Pasko. Sobrang saya ko. Hindi ko may paliwanag. Pilipinas na ako. Turista na ako, parang hindi ko na alam ang surroundings ko. 2 hours na lang makikita ko na yung parents ko. Yayakapin ko agad sila. Ito ang sorpresa ko sa misis ko. Mumurahin lang ang wedding ring namin noon. Wala kayong kamalay-malay mga anak ko. Nandito na ako. Lapit na. Balang araw mawawala ng paningin niya. Gusto kong pagbalik ko ng Pilipinas, magkita pa ulit kami. Gusto ko na mayakap pa aking mga anak at apo. Hinahanap-hanap nila yung aming bonding. Ngayon na nandito ako, dodoblihin ko yon. Nung
umalis ako, yung bunso ko, 1 year old. The highlight is being with them. It's no longer a dream now. It made Christmas meaningful. At last, nabuo kami. Masayang-masaya ako. This is a perfect gift for Christmas talaga. I'm Joey Doble. Ako si Leonie Villanueva. Ako si Jo Marie Balion. Ito yung happiest moment in my life. Ang ibig sabihin ng Pasko ay yan ang pagbibigayan ng isang sa pamilya. Tapos nagsama-sama kaming magpapamilya, nagpunta sa mga kamag-anak, ganyan. Sa mga ninong at ninang, dinala namin yung aming apo. Namasko sila. Sa mga bata lang ngayon yung Pasko. Pasko naman lahat, 'di ba? Araw-araw naman Pasko sa puso ng tao. Hindi naman kailangan ng Pasko isang araw lang. Kailangan araw-araw 'yun. Isineselebrate 'yun hindi lang sa Pasko, araw-araw. Dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo, lalo-lalo na sa Panginoon. Kaya natin sineselebrate para maaalala natin sila. Minsan lang yung pinanganak, pero kailangan gawin dahil araw-araw natin siyang maalala. Nasa puso at nasa gawa ng tao 'yun. Paano nyo naman po pinagdiwang yan kasama yung pamilya nyo? Nagkakaroon kami ng mga exchange gift, yung kung open for home, kung ano ang nasa sa loob nila. Bilang magulang, sabihin nyo sa akin kung anong mali ko at sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang mali ko, ninyo para sa akin. Para sa ganon, laging bukas ang puso natin sa lahat. Sa pamilya, sa mga anak, sa mga lahat, sa tao. Hindi naman kailangan natin magtanim ng sama ng loob. Kailangan itong araw na ito, kung galit ka, bukas wala na, bago ka matulog. Ang Pasko ng Pilipino ay makulay at masayang okasyon. Marami tayong mga tradisyon at kaugaliang sinusunod at ginagawa tuwing panahong ito. Nakasanayan na nating mga Pilipino ang pagsasalo-salo tuwing bisperas ng Pasko. Nagsasama-sama at nagbabanding tuwing ika-24 ng Disyembre. Tayo ay merong Noche Buena kasama ang ating mga malalapit na kamag-anak kapag tumapat na sa hating gabi ang kamay ng orasan. Maraming pagkain ang itinahanda rito tulad ng queso de bola, lechon, fruit salad, hamon at iba pa. Maaari ring magbigayan ng mga regalo tuwing Noche Buena. Nakaugalian nating magbigayan ng mga regalo o magkaroon ng mga monito at monita. Isang sistema na matagal nang isinasagawa, ang pagbibigayan ng regalo ay nakakaapekto sa relasyon ng mga magkakamag-anak hinggil sa kaalaman ng iba. Ayon sa isang saysay ng French anthropologist na si Marcel Mauss, ang pagbibigay ng regalo ang unang hakbang sa pagbuo at pagtatag ng isang social relationship. Ang pagtanggap dito ay sumisimbolo sa pagtanggap ng social relationship. Nagbabalik ng nakatanggap sa nagbigay sa kanya na nagpapahiwatig ng pagpapasalamat. Ang hindi pagtanggap sa regalo ay maaari ring makasira sa binubuong relasyong ito. Mga 15 years na akong nagda-drive ng taxi. Gumigising ako ng 5:30, alas 6 ng umaga, bumabiyahe na ako. So far, so good. Since meron kaming anak sa Middle East. Magdadalawang Pasko na namin siya hindi nakasama. Pagka dumaraan yung mga ganitong season, talagang di mo mapigilan na maiyak. Minsan nga nasabi ng papa niya na
wag na lang umalis uli. Kasi parang ayaw na rin niya na malayo lalo pat babae. Nung unang Pasko, nakakalungkot. Malungkot na kasi parang hindi na kami kompleto. Talagang iba talaga yung mga panahon na sama-sama kayo pag panahon ng Pasko. Siguro kung ako papipiliin, mas gugustuhin ko. Sama-sama na kami. Yun siguro ang masasabi kong pinakamasayang Christmas. Hello pa! Kamusta? Gulat ka, no? Unang-una sa lahat, gusto kong malaman mo kung gaano kita ka-miss at kung gaano kita kamahal. Thank you sa pagiging mabuti mong ama. Salamat sa Diyos, salamat sa iyo. At ngayon na magpapasko, sobrang namimiss ko kayo. At alam ko namang miss niyo din ako. I love you so much, pa. I miss you so much. I love you. I love you, I love you, I love you, and I miss you so much. Siguro darating yung time na bibigyan ng pagkataon ni Lord talaga sabihin to. Pag nagkita-kita kami, lalakasan ko loob ko sabihin yung mga bagay na nagpapasalamat ako sa buhay nila na sila yung ibinigay sa akin ng Diyos. Sa bumibilis na panahon at takbo ng teknolohiya ngayon, madaming tao ang nalilimot sa tunay na kahulugan ng Pasko. Puro na lang gadgets at regalo, mga material na bagay ang nasa isip ng mga kabataan ngayon. Minsan wala ng oras ang ilan para sa kanilang pamilya. Kung meron man, minsan ay puro mga social networking sites ang kanilang inaatupag at malaki ang nagiging apekto nito sa mga tao. Mag-iba man ang panahon, sana ay huwag tayong malimot sa ating mga tradisyon. Huwag material na bagay ang isaisip. Alalahanin kung sino ang tunay na reason for the season.